manatili sa akin sa mahabang paglalakbay na ito. Meron kaming 3 pang video na darating. Makikita mo ang mga transient kung saan ako natulog sa video na to. Nagpalipas ako ng gabi sa Kamiling Police Station dahil walang bakanting kwarto sa hotel. Hindi ako makatulog dahil sa sobrang dami kong iniisip, pero ipinikit ko ang aking mga mata at naipahinga ko ang aking mga paa. Kung sa daan ay makakahanap ako ng lugar, doon ako magpapahinga. Malawak ang daan dito, 4 na lane at saka yun gilid ng daan. Bago tayo magpatuloy, balikan natin ang nangyari kahapon. Minsan lang ako huminto. Nag-lunch ako sa bahay ng anak ko. Kumain ako ng pansit na inihanda niya. Ngayon ay ilang minuto lang ang layo ko sa Bayambang. I-flip ko ang camera na yon. Ako ay pinapawisan. Nakakaramdam na ako ng pagod at nabasa ako ng ulan. Huminto ako sa daan sa motor shop ni Nong para sumilong. Maaari ko bang tapusin ang hamon na ito? Hindi ko alam, pero sana manatili sa akin habang nararanasan ko ang paglalakbay na ito. Mag-check-in ka bawat ilang oras upang makita ang aking pag-unlad sa paglalakbay na ito. Maraming salamat po. Pinapahalagahan ko ito. Nakikita mo ang mga baka doon na nanginginain. May mga bao ng niyog sa highway. Sa tingin ko gagawa sila ng mula uling mula doon. Maya-maya baka makita mo nasa kanan yung rebulto ni St. Vincent Ferrer. Tiyak na kailangan ko ng tulong mula sa universo sa pagsakay sa bisikleta. Ang pinakamataas na estatwa ng kawayan sa mundo, sa Pilipinas lamang. Maaari mong hanapin ang aming video ng St. Vincent Ferrer statue. Ito ay isang maikling sipi ng isang napakahabang paglalakbay. Hindi ka namin mabibigyan ng minutong footage. Wala kaming sapat na storage space para dito. Gayunpaman, susubukan namin ipakita sa iyo ang mga highlights ng paglalakbay sa ilang anyo o paraan. Alinman sa mga video clip o mga larawan. I-update namin ang aming regular na status sa aming mga social media accounts tulad ng Facebook at YouTube. Makikita
Makikita mo ang pangalang Bayambang sa karatula doon. Mga kaibigan, panahon lang ang magsasabi kung gaano katagal bago makarating sa Manila. Ang layo sa Manila ay mga 220 kilometro. Kaya kung gugugol ako ng 4 na araw, kailangan kong sumakay ng mga 55 kilometro bawat araw. Ang distansya na aking nilakbay sa unang araw ay isang ika-4 lamang ng kabuuang distansya na lalakbayin. Ang kulang linya ay kumakatawan sa distansya na kailangan ko pang lalakbayin. Kaya aalis na ako ngayon sa Kamiling at patungo sa Santa Ignacia at pagkatapos ay Manila. Nakikita akong arko na paparating dito. Tingnan natin kung ano yun. Nagulat ako nang marinig ko ang Latin music na tumutugtog kay Eloise. Shout out and happy birthday sa matalik kong kaibigan na si Mang Pedel Rivera. Ngayon ang kanyang kaarawan. Sorry hindi ako makakapunta doon dahil sa timing ng ride na ito. Meron akong magandang bilis dito. Pababa kasi. Kailangan kong gumawa ng improvisasyon sa aking pagkain ngayon. Tingnan natin kung ano ang meron ako dito. Ito ay ilang manok. Inasal ng manok. Oh, masarap. Nanatili ako sa Kensington Palace Inn sa kalagitnaan ng araw. Nagparehistro ako para sa 6 na oras na plano, ngunit natulog ako ng 3 oras. Ito si Sir Jefferson.
Sa tingin ko, ang ibig sabihin ng arko na ito ay opisyal na tayong aalis na sa Santa Ignacia at papasok na kami sa Tarlac City. Anong meron dito? Oh, ito ay isang unibersidad. Ito ang aking hapunan sa ikalawang gabi. 2 burger. Binigyan ako ng isang mabuting Samaritano ng mga merienda noong nakaraang gabi. Ganda ng kwarto dito. Kinuha ko ang aking sabon, toothpaste at toothbrush. At ang aking mga bote ng tubig dito. Magkita tayo sa susunod na video. Ang tinatayang distansyang nilakbay sa ikalawang araw ay 33 kilometro. Pupunta pa po tayo sa Manila. Kung unang beses niyo manood ng channel, mag-subscribe po kayo at salamat sa panonood. Hanggang sa muli.